still stable? No, ma'am. No. Wala, ma'am. Wala sa akin. Baka sila lang gusto maging president. So, sa kanila na yan, ma'am. Our institutions are clearly abused. They are used for personal gain. Ilang ulit ko na yan sinasabi noon na tigilan yung politika, tigilan yung pag-una ng pansariling interes kasi walang nangyayari sa ating bansa. Meron ba kayong nakikita at all na project na nakatulong sa ating bayan? Wala. Hindi siya odd for Martin Romualdez because he was already involved in heavy luggages doon sa Okada case. So ganun talaga yung modus nila. Hindi lang sa flood control, ma'am, pati sa sa illegal gambling. Tumatanggap sila. So, si Martin Romualdez. Pero marami iba pang mga sources ng corruption. Ayan po mga kababayan, ito nagpanik kagad ang gobyerno dahil itong payag ni Sara Duterte sa kanyang interview. Unstable daw yung ating gobyerno mga kababayan, di ba? Ba't naman nagpapanik kagad itong gobyerno natin? Samantalang sila nga yung nagnakaw ng mga pera natin. Tayo nga dapat yung nagpanik, tayo na ngayon na-stress, di ba mga kababayan? Itong mga to, masyado silang defensive player sila mga defensive sila masyado silang sila nga yung mubos no, mga kababayan. Ito mga kababayan, panoorin ulit natin yung payag dito. They make noise, but they don't actually change the signal. Our focus is locked on our mission, and that is to protect the people and secure the state. At sa kabila ng bangayan ng dalawang pinakamataas na leader ng bansa, mananatili raw na nasa gitna ang puwersa ng mga sundalo. Makikita nyo naman, buong-buo po ang inyong Sandatahang Lakas ng Pilipinas, and we remain to be a professional organization. So we are one, as we have always stated, if there's one AFP, there's one Philippines, and with strong AFP and strong Philippines. Mariinding pinabulaanan ng AFP ang kumakalat na balita ng pag-aaklas umano sa hanay ng mga dating general at sundalo. Ito pong sinasabi niyong mga movement na ito, no? Na meron daw pong mga plot na sinasabi dyan. Klaro po, wala po itong katotohanan, and the AFP is intact, professional, and disciplined. Disinformation lamang po ito, no? And ang gusto po natin, hindi po magkaroon ng paghahasik ng gulo at duda sa ating mga kababayan. Kasabay nito, naglabas ng Manifesto of Support sa Marcos Jr. Administration ang Association of Generals and Flag Officers. Suportado daw nila ang anti-corruption drive ni PBBM sa harap ng flood control scandal. Yung mga retiradong nasabi na lihis ang kanilang pananaw na tumatawag ng activities or actions that border on defying the Constitution or violating the Constitution, yan ay hindi sinusuportahan ng karamihan ng ating retirado, including the AGFO, no? Which is composed of more than 1,000 officers. Ang alam ko, yung dalawang general na leaders o identified leaders na nag-stage ng rally sa Gate 4, hindi sila miyembro ng AGFO. Sa kanyang social media post noong September 17, sinabi ni Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga na lalahok ang ilang miyembro ng AFP, PNP at mga reservist sa pag-aaklas. Ayon sa Army, may nalabag si Barsaga sa RA 7077. Yan na po ang mga gobyerno, mga kababayan, nagpapanik talaga sila. Ito nga to, bilib nga ako dito kay Congressman Barzaga, mga kababayan, di ba? Nandito siya sa likod natin at pinaglalaban yung karapatan natin. Ang pinaglalaban niya lang dito yung mga pera natin na ninakaw ng mga kawatan, yung mga buhaya dyan, mga kababayan, na nilustay lang nila kung saan-saan, dinala nila sa kasino, sa sikmura nila yung mga pera natin, imbis na dinaan sa flood control na sana hindi naranasan nating mga kababayan, mga nababaha sila.
Yan po yung mga gobyerno dito, mga kababayan. Dapat tong taong to, ito yung may future to. Believe po ako sa iyo, Congressman. O hindi nyo rin po kinukubli yung tunay ninyong damdamin. Pagdating naman po kay Baguio City Mayor Benji Magalong, pag may mga post, ito'y ina-amplify nyo pa kung ito'y laban kay Baguio City Mayor Benji Magalong. Bakit na lang po ganun ang saloobin ninyo laban dito kay Mayor Magalong, Senator? Kasi alam ko na maka-Duterte siya and alam niya, and he admits it, hindi pwedeng papasok ka sa ganyang body na supposed to be independent na poproteksyon mo yung mga Duterte. Kaya nga kita mo, kahit if you review any statement ni Mayor Magalong, may isang beses na mention niya ang mga opisyal na malapit kay Duterte at kay Duterte. Mga kababayan, itong si Trililing na naman nakiki-eksena. Ano ngayon kung maka-Duterte si Mayor Magalong namin? Hindi naman siya katulad ng ibang politiko dyan na walang ginagawa kundi nangungurakot lang, nagnanakaw o nagpapalaki ng mga sikmura at mga tiyan. Itong si Mayor Magalong, meron tong mga concern dito sa mga kababayan nating Pilipino na inaapi. Ikaw nga, wala ka naman nagawa, nasa Senado ka eh. Ikaw nga dyan yung mga lagi mo nga inaano, ang si President Duterte dati. Anong nangyari ngayon sa'yo? Talo ka sa eleksyon, di ka mahal ng mga taong bayan kasi ang ugali mo, lumalaban ka ng patalikod, hindi mo pinagtatanggol yung mga Pilipino, yung mga naapi. Itong si Mayor Magalong, okay lang yan, walang problema kahit saan siya mapunta. Maka pro-Duterte man siya or anti-Duterte or anti-government. Straight siyang tao, naglilingkod siya sa ating bayan, malinis ang pagkatao niya, ginagawa niya lahat para mapabuti yung kanyang kinakasakupan at kung pwede lang pati lahat ng buong Pilipinas. Kaya ikaw, Mayor Magalong, ipagpatuloy mo lang yan mga ginagawa mong kabutihan dahil balang araw hindi natin masasabi itong 2028 baka ikaw ay magiging senator ay pagtatanggol mo rin kami, Mayor Magalong. Baka pagdating sa 2028 manalo ka maging senator, ito mayroon kami tagapagtanggol. So, ngayon ang posturing na parang crusader eh. Teka muna, sabi ko nga, babasagin ko yung mga ganyan. Ang unot dulo ng mga problema ng bayan ngayon na malala, yung pinakamabibigat na problema ng bayan galing sa mga Duterte. Sila nagtayo ng mga sindikato na yan. Whether sa corruption, whether sa drugs, krimen, kung ano man, sila yan. Ngayon, kung ikaw, politik pa na sa stature ni Mayor Magalong, tapos ina-admire mo siya, then there is something wrong with you. Kaya hindi pwede anybody who is linked closely with the Dutertes, ano na yan, red flag na yan. It's funny that you mentioned... Dinumulat ko lang yung tao na mapapadala sa mga ganyan na style kasi, yeah. It's funny that you mentioned that because the same is being said about the former House Speaker Martin Romualdez. Kayo ho ba'y naniniwala? Kasi ang kakasabi niyo lang po, lahat ng problema nagmula sa Duterte. Kahapon po, sinabi ni former Senate President Francis Escudero, the same thing. Pero iba po ang pangalan, si former House Speaker Martin Romualdez. Ano po ang pananaw niyo dito? Well, if the evidence, yung po may witnesses at mga dokumentong lead to that, then by all means, pursue that. Yun ang dapat, di ba? Where the evidence will take you. Pero kung kasi sa akin, nung nagsalita ako against the Dutertes, kasi remember, 2019 ako last natapos sa Senado. Wala na ako, nasa private sector na ako since then, hindi na ako privy sa mga public documents, ako anuman. Pero nung ako nag-akusa laban sa mga Duterte, sinailang ko sila ng kaso. Whether sa ombudsman, sa ICC, sa korte, lahat. So kumbaga, I walk the talk, di ba? So if we don't see the same from Senator Escudero, what will that tell you? Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, it's all talk. Hindi kailangan, dapat nagkakalat na siya ng ebidensya kasi senador siya. He's in a position to get witnesses, get documents, then file the case. Di ba? Kung ginawa ko yun eh. I was there. It was a long job. Talagang bugbugan ng labanan nun. Pero nakakalat ako ng ebidensya laban dito.
Alam mo, Trillanes, huwag ka nang masyadong madada dyan. Puro ka lang sat-sat. Imbis, hindi ka na nakakatulong dito sa gobyerno natin. Nag-isa ka lang din, nagpapanggulo ka na naman, nagpapasikat ka, wala naman pumapansin sa'yo. Wala kang maitulong, imbis na tumulong ka dito sa mga gobyerno natin na mga nangyayaring corruption. Ito, namamansin ka pa ng kung ano-ano sa mga tao na nagsisilbi sa taong bayan, wag ka nang masyadong pabebe kung tawagin nga. Wala ka naman nagawa nung sayang yung mga pinapasahod namin sa iyo, Trillanes, makinig ka. Ha? Ang sayo dapat, kung gusto mong makatulong, pumunta ka sana nung Trillion Rally. Pumunta ka doon, pinagsigaw mo yung mga kung ano yung saloobin mo bilang mamayang Pilipino. Hindi yun puro react ka lang ng react, wala ka lang may tutulong. Etong mga sila Magalong na to, ginagawa niya yung best niya. Kahit na anong sabihin ninyo na naninira sa kanya, siya ginagawa niya yung best niya para mapabuti yung ating bansa. Malayo naman sa'yo kumpara sa'yo, wala ka namang nagawa. Kung gusto mong gumawa ng kabaitan, Pilipinong naapi, paglalaban namin yung mga karapatan namin, dahil kami, wala naman tayong kayamanan. Kung ang kayamanan lang natin, ito, dito tayo, nagtatrabaho tayo para sa pamilya natin. Tayo, malinis ang adikain natin, malinis tayong lumaban. Hindi tayo naungurakot, hindi natin ano yan. Nasa politika man tayo, hindi natin gagawin yan. Mas masarap ang tumulong sa kapwa Pilipino kesa yung magnakaw ka yung pera ng taong bayan na pinaghihirapan nila imbis na napupunta sa mga proyekto. Yun ang ginagamit nila para makapagpunta sa ibang bansa, makapagpasyal, makapag-pleasure. Hindi nga, kumbaga, imbis na magtrabaho, nandun sila for pleasure, gamit ng pera ng taong bayan. Ikaw, Trillanes, wala kang karapatan mag-react, wala kang nagawa. Ngawa ka lang ng ngawa, yan ang ano mo. Ibinabato sa inyo na kayo po'y, for lack of a better term, pakawala ng mga Marcos. Na kayo po ay sumusunod lamang sa kung anong utos ng presidente. What's the truth behind that, Senator? Anong basis na yun? Ganun na lang. You can just say that and actually believe that. So people who know me would see things differently. Di ba? Ako, I am on a mission. Meron akong ginagawa. Nasa private sector ako. Also, I do what needs to be done. And you're not beholden to anyone? I'm not beholden to anyone. Wala ako sa pwesto eh. Di ba? So I can do what I need to do. Final question, Senator Trillanes. Over the weekend, there were talks as well about a failed coup. This was written by Pulitzer Prize-winning journalist Manny Mogato. Do you know anything about this? Or what do you know about it? May nakakalap tayo na impormasyon about that. So, masasabi lang natin that it's an active threat. At pag nagkaroon ng political opportunity, yung mga nagpaplano niyan, baka mangyari yan. Kaya kailangan vigilant yung mga security agencies natin about it. So, they're determined to grab power para makabalik sa pwesto itong mga Duterte. Yun. Ngayon, meron din naman mga well-meaning PMA retirees na talaga naghahangad ng pagbabago. So valid naman yung grievances na yon. Pero merong mga nagte-take advantage nun at pag nakakita sila ng opportunity, i-install nila si Sara as president. There are talks of a civilian military junta as well. Have you been recruited to join it? No, I'm not. And I won't join. Kasi alam niyo yung ganyan, wala pa tayong template niyan how that kind of animal would work. So theoretically, it may seem sound, pero pagka ginawa na yan, council, paano yan, botohan, how does it work? Magulo yan. Kaya hindi siguro, kaya yun ang reason kung ba't hindi natutuloy dahil hindi pa nag-agree sa post scenario yung mga players na yan. Alright, we're gonna have to leave it at that. I understand. Alam mo, Trillanes, kahit na sabihin mo na maka-Duterte yung mga tao,
Tama po, tama. Maka Duterte po sila dahil gusto nila yung pagpapatakbo ni dating presidenteng Digong. Gusto nila, gusto rin namin, ako rin, gusto ko rin. Kasi nakakalabas ako sa bahay ng walang takot, walang mga drugista na mga nagda-drugs, yung mga nagpupush ng mga droga na yan, walang mga protektahan ng mga Duterte, yung mga kabataan, Trillanes. Tandaan mo yan, ha? Ay, ikaw, kung ayaw mo sa Duterte, dito ko na lang sa administrasyon na walang mga ginawa, kundi yung mga ang dami na naglipa ng mga drugs dito, palibasa, ikaw kasama ka rin sa kudeta noon, di ba? Nagka rin sa coup noon na ano ba yun, yung grupo-grupo ninyo na nahuli ka pa nga noon kaya ka nga naging senator pero wala ka naman nagawa. Ang dami mo lang chance para maging magandang ehemplong politiko pero wala kang nagawa. Ang ginagawa mo lang dun sa nangaaway ka lang kung ano-ano nangongontra dahil tama naman yung pinaggagawa nila nun. Kinokontra mo sila kasi ikaw wala ka namang ginagawa eh. Ano bang ginawa mo? Wala ka naman pinaglaban. Kaya wag ka, itong point ko dito kasi nag-ano ko sa'yo, yung dugo ko kumukulo eh. Wala ka naman dapat kinalaman dito sa mga nangyayari dito. Hindi ka dapat nakikipagsabuatan. Kaming mga naapi, Pilipino na nagtatrabaho ng patas para mabuhay lang ang aming mga pamilya. Ayaw namin yung mga gobyerno ngayon dito na nangyayari na ninanakaw lang yung mga pera ng taong bayan. Ang gusto namin dito, panibagong gobyerno. Yan ang gusto namin. Hindi naman namin gustong kailangan right away. Ang gusto lang namin matapos na yung kaso, makulong yung dapat makulong, ibalik yung pera ng taong bayan, mga kababayan. Yan ang gusto namin, Trillanes. Kaya ikaw, wala kang karapatan. Wala kang karapatan na magsabi ng ganyan dahil yung mga pinaglalaban namin para din naman sa mga buong Pilipino. Kumakampi lang kami sa mga taong naapi. At nakikita namin kung ano yung nangyayari dito. Yung mga baba na yan, sino bang may kagagawan yan? Yung nasa gobyerno, bakit? Hindi nila ginawa yung project na dapat gawin. Ngayon, kawawa yung mga mamamayang Pilipino na naninirahan at doon at binabaha sila. Nakakaya po tayo niyan. Saan yung mga pera natin? Kaya Trillanes, kung gusto mo ulit bumalik sa gobyerno, kung tumakbo ka, sige, try mo ulit. Baka matalo ka na naman, ikaw na naman, magsayang ka lang ng oras. Tama nga lang yung wala ka na dito sa mga posisyon na natalo ka nga eh. Ibig sabihin, alam mo, basically ang mga Pilipino, kung mabango ka, mga magaling kang leader, panalo ka na dapat wala ka naman talo ka. Ibig sabihin, hindi ka magandang halimbawa at ehemplo dito sa mamamayang Pilipino. Mga kababayan, maraming salamat po. Ito po ang News That Matters. Huwag niyo kalimutan i-share at i-like at subscribe dito sa ating mga videos at nang sa ganon napapanood dito ng ating mga kababayan iba't ibang bahagi ng ating mundo. Maraming salamat po. News That Matters and God bless.